Hello po, this is Nehem Sayuka, ang inyong learner. Welcome po kayo sa aking channel. Welcome rin po kayo sa aking Preach from Home program. Narito na po tayo sa 2 Corinthians chapter 6. At ang video ito ay bibigyan po natin ng titulo na Now is the Day of Salvation. Ang video po ay susunod na after a short intro. Magandang gabi mga kapatid, muli tayo mag-aral ng banal na salita. Sa pagkakataong ito, narito na po tayo sa 2 Corinthians chapter 6 na ang ikalawang sulat ni Apostol Pablo, at narito na po tayo sa chapter 6. At bago tayo pumunta sa chapter 6 ay muli natin sariwain yung nakaraan nating video doon sa chapter 5. Na itong video ito ay binigyan natin ng titulo na God gave us the ministry of reconciliation. Na doon ay pinakikita ni Apostol Pablo, o sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, kami yung pinagkatiwalaan ng ministeryo ng pakikipagkasundo. At yan ay nakuha natin, yung titulong yan ay nakuha natin mismo doon sa chapter 5. Doon po yung 2 Corinthians chapter 5 verse 18 to 19. At muli kung babasahin, ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: all this is from God, who reconciled us to Himself through Christ and gave us the ministry of reconciliation. That God was reconciling the world to Himself in Christ, not counting people's sins against them. And He has committed to us the message of reconciliation. Yung mensahe ng pakikipagkasundo ay ipinagkatiwala sa mga apostol. At ngayon ay nasa chapter 6 na tayo, at dito ay mababasa natin yung mga tagubilin ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At ito'y hindi ko na masyadong ipaliliwanag sapagat itong ating babasahin ay self-explanatory naman. So ganito po ang ating mababasa sa 2 Corinthians chapter 6 verse 1 to 2. Ganito po ang mababasa natin. As God's co-workers, we argue not to receive God's grace in vain. For He says, in the time of my favor, I heard you, and in the day of salvation, I help you. I tell you, now is the time of God's favor, and now is the day of salvation. Sabi ni Apostol Pablo, kung babasahin natin ito sa Tagalog, sa 2 Korinto Kapitulo 6, talatang 2, ganito po ating mabasa. At yamang kalakip niyang gumagawa ay ipinamamanhik din namin sa inyo na huwag ninyong tanggapin ang biyaya ng Diyos ng walang kabuluhan. Sapagat sinasabi niya, sa panahong ukol kita'y pinakinggan, at sa araw ng pagliligtas, kita'y sinasaklolohan. Narito ngayon ang panahong ukol. Narito ngayon ang araw ng pagliligtas. So yun yung binibigyan ng diin ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. At dito ay ikukwento ni Apostol Pablo yung mga naging experience niya o naging experience nila, yung mga dinanas nila sa pagtupad dun sa ministeryong iniatang sa kanila ng Diyos. Yun nga yung ministeryo ng pakikipagkasundo sa buong mundo ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo. Ganito ang ating mabasa sa 2 Corinthians chapter 6 verse 3. We put no stumbling block in anyone's path, so that our ministry will not be discredited. So makita natin diyan, hindi siya sabi niya, hindi kami naglagay ng ng ikatitisod ng sino man no, para
hindi naman ma-discredit yung aming paglilingkod o ministeryo. Ganito natin mababasa yan sa Tagalog. Ikaw Korinto, Kapitulo 6, talatang 3, na di nagbibigay ng kadahilanan sa ikatitiso sa anuman o kay ninuman upang ang aming ministeryo ay huwag mapulaan, huwag mapintasan, huwag ma-discredit. Yan ang sinasabi ni Apostol Pablo. Kaya nga 2 Corinthians chapter 6 verse 4, ganito ating basa. Rather, as a servants of God, we recommend ourselves in every way, in great endurance, in troubles, in hardship, and distresses. Ganito natin mataba sa Tagalog, dapat sa lahat ng mga bagay, ipinagkakapuri namin ang aming sarili, gaya ng ministeryo ng Diyos sa maraming pagtitiis. Ito na, sunod-sunod na ito. Pagpapansin ninyo, isang mahabang sentence ito ni Apostol Pablo na may kinalaman doon sa mga experiences nila bilang pagtugon doon sa ministeryo na inaaten sa kanila ng Diyos. Ganito natin mabasa yan. Darapat sa lahat ng mga bagay ay pinagkapuri namin ang aming sarili gaya ng ministro ng Diyos sa maraming pagtitiis, sa mga kapighatian, sa mga pangangailangan, sa mga paghihinagpis. At sabi, in beatings, in imprisonment. Ay mababasa natin doon sa 2 Corinthians chapter 6 verse 5 to 6. Kasunod ito nung binasa natin nakaraan. Sabi dyan, in beatings, in imprisonments, in riots, in hard work, in sleepless nights, in hunger, in purity, in understanding, in patience, and in kindness, and in Holy Spirit, and in sincere love. Hindi pa natatapos dyan, pero babasahin na natin sa Tagalog. Ang sabi, sa mga latay, sa mga sa pagkabilanggo, sa mga kaguluhan, sa mga gawa ng mga pagpupuyat, sa mga pag-aayuno, sa kalinisan, sa kaalaman, sa pagpapahinuhod, sa kagandahang loob, sa Espiritu Santo, sa pag-ibig na hindi mapagkunwari. No? May kadagdagan pa yan sa English, sa 2 Corinthians chapter 6 verse 8, in truthful speech, in the power of God, with weapons of righteousness in the right hand and in the left, through glory and dishonor, bad report and good report, genuine yet regarded as impostor. Hindi pa rin natatapos yung sentence. Pero babasahin na rin po natin sa Tagalog. Ang sabi, sa salita ng katotohanan, sa kapangyarihan ng Diyos, sa pamamagitan ng mga sandata ng katuwiran, sa kanan at sa kaliwa, sa pamamagitan ng karangalan at kasiraang puri, sa pamamagitan ng masamang ulat at mga buting ulat, gaya ng mga mandaraya, gayon may ay mapagtapat, na kami ay pinagbibintangan na mga mga impostor. Hindi pa natatapos yung sentence. Patuloy pa rin natin itinutuloy yung sentence ni Apostol Pablo, 2 Corinthians chapter 6 verse 9 to 10. Ang sabi, yet known, yet regarded as unknown, dying and yet we live on, beaten and yet not killed, sorrowful yet always rejoicing, poor yet making rich, having nothing and yet possessing everything. Diyan lang po natapos yung sentence ni Apostol Pablo. At ngayon ay babasahin natin sa Tagalog. Waring hindi nga kilala, gayon may mga nakikilalang mabuti, tulad sa naghihingalo, at narito kami ay nagbubuhay gaya ng mapinarurusahan at hindi pinapatay. Tulad sa mga nalulungkot, gayon may laging nagagalak. Tulad sa mga dukha, gayon may nangagpapayaman sa marami, gaya ng walang anumang pag-aari, gayon mayroong mga bagay. At sinabi niya dito sa 2 Corinthians chapter 6 verse 11 to 13, we have spoken freely to you, Corinthians,
and open wide our hearts to you. We are not withholding our affections from you, but you are withholding yours from us. As per exchange, I speak as to my children, open wide your hearts also. So sa inahaba-haba ng sentence na binabi ni Apostol Pablo na may kinalaman doon sa mga experiences nila tungkol sa kanilang pagtupad doon sa ministeryong iniatang sa kanila ng Diyos, na yun ay ministeryo ng pakikipagkasundo ng Diyos sa sanlibutan, na yun ay sabi ni Apostol Pablo, ibinigay sa kanila yung mensaheng ito, at ito nga ang pinagsisikapan nilang gawin, no? At dito sa kanilang pagsisipat na gawin ang mga bagay nito, napakarami ng binanggit ni Apostol Pablo na mga experiences nila na doon sa pagtupad ng ministeryong ito. At kung babasahin natin sa Tagalog ditong 2 Corinthians chapter 6 verse 11 to 13, at ito ay sa 2 Korinto kapitulo 6 talatang 11 hanggang 13, ganito natin mabasa. Ang aming bibig ay bukas para sa inyo, o mga taga-Korinto, ang aming puso ay lumalaki. Hindi kayo nangasisikip sa amin, kundi nangasisikipan kayo sa inyong sariling pag-ibig. Kaya nga bilang ganti sa gayong bagay, nangungusap akong gaya sa aking mga anak ay magsilaki naman kayo, maging matured naman kayo. Kasi yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto. Okay? So, sa 2 Corinthians chapter 6 verse 14, ito ating mabasa. Do not be yoked together with unbelievers. For what do righteousness and wickedness have in common? Muling, mga bagong tagubilin ni Apostol Pablo na tinatanong niya ang mga taga-Korinto, no? At sinasabihan, sabi niya, huwag kayo makipamato o makisama sa mga hindi sumasampalataya. Kasi wala namang kaugnayan, no, yung katwiran sa kasamaan, na wala namang pakikisama yung ilaw, kaliwanagan sa kadiliman. Babasahin natin yan sa Tagalog. Ngayon, tatanong kayo, bakit binabasa pa sa Tagalog, ibinasa na sa English? Meron pong nag-request sa akin na basahin mo naman rin sa Tagalog kapag binasa mo sa English para mas lalo namin maunawaan. So ganito po natin mabasa yan. Sa 2 Korinto kapitulo 6 talatang 14. Huwag kayong makipamatok ng kabilaan sa mga di nagsisampalataya. Sapagat anong pakikisama mayroon ang katuwiran sa kalikuan? Anong pakikisama mayroon ang kaliwanagan sa sa kadiliman? Di ba wala naman pakikisama ang katuwiran sa kalikuan, at wala naman pakikisama ang kaliwanagan sa kadiliman. Yun ang sinasabi ni Apostol Pablo sa kanila. Huwag tayo makisama sa mga namubuhay sa kadiliman. Huwag tayo makisama doon sa nabubuhay sa kalikuan. Okay? So 2 Corinthians chapter 6 verse 15. What harmony is there between Christ and Belial? Or what does the believer have in common with unbeliever? Muli niyang binanggit, no? Meron bang pagkakasundo? O meron bang pagkakasundo ang ating Panginoon Kristo kay Belial, na yung Belial po ay isa sa mga Diyos-Diyosa ng mga pagano, na at dito ay sinasabi, nakikipagkasundo ba ang ating Panginoon Kristo diyan kay Belial? Hindi naman, di ba? No? At may pakikipagkasundo ba ang may bahagi ba ang mga
mga nananampalataya sa hindi nananampalataya. Di ba wala? So yun yung mga itinatagubilin ni Apostol Pablo. Ginadaan niya sa tanong, pero ito ay atahasan niya sinasabi sa mga taga-Korinto. Ganito natin mabasa yan sa Tagalog. Ikalawang Korinto, Kapitulo 6, talatang 15. At anong pakikipagkasundo meron ng Kristo kay Belial? O anong bahagi mayroon ang sumasampalataya sa hindi sumasampalataya? Di ba wala? Magkaiba yun. Magkaiba yung ating Panginoon sa Kristo at si Belial. Magkaiba yung nananampalataya at hindi sumasampalataya. At therefore, kung magkaiba sila, hindi sila magkakasundo. At hindi naman tayo magkakaroon ng fellowship doon sa mga unbeliever. Okay, 2 Corinthians chapter 6, verse 16. What agreement is there between the temple of God and idols? Okay? Well, we are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk with them, or walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Na sa talatang ito ay sinasabi niya man ay may pagkakasundo ba o pakipagkaisa ba ang templo at ang mga templo ng Diyos at ang templo ng mga Diyos-Diyosan? Diba wala? Kaya nga sinasabi ng ating Panginoon Kristo na ni Apostol Pablo na we are the temple of God. Okay? At ang Diyos ay lumalakad na kasama natin. At ang Diyos ay ay ating Diyos at tayo ay kanyang tayo ay kanyang bayan. Ganito natin mabasa yan sa Tagalog. Ikalawang Korinto, Kapitulo 6, talatang 15. At anong pakikisama mayroon ng templo ng Diyos sa mga Diyos-Diyosan o templo ng Diyos-Diyosan? Sapagat tayo templo ng Diyos na buhay, gaya ng sabi ng Diyos, mananahan ako sa kanila at lalakad ako sa kanila. Ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So tayo ay bayan ng Diyos. Ang Diyos natin ay yung tunay na Diyos. At sinasabi nga ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto, wag na kayo makipamatok, wag na kayo makiisa doon sa mga sumasamba sa mga Diyos-Diyosan. Na wag na kayo pumasok doon sa templo ng mga Diyos-Diyosan. Sapagkat tayo ay mismong templo na ng Diyos at ang Diyos ay lumalakad na kasama natin. At tayo ay tinuturing niyang kanyang bayan at siya ay ating Diyos. Kuminsan tinuturing niya na tayo ay kanyang mga anak at siya ang ating Ama. Okay? 2 Corinthians chapter 6, verse 17 and 18. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean thing, and I will receive you. And I will be your father, a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord. Sabi ng ating Panginoong Diyos, sa 2 Corinthians chapter, ikalawang Korinto, Kapitulo 6, talatang 17 at 18. Ito na po yung huling talata na ating mabasa dito sa Kapitulo 6. Kaya nga, magsialis kayo sa kanila at magsiwalay kayo sa kanila. Sabi ng Panginoon, kanino yun? Kay Belial, doon sa mga templo ng Diyos-Diyosan, doon sa mga hindi sumasampalataya. Doon po siya. Yun po ang sinasabi ni Apostol Pablo na magsialis kayo sa kanila. Kaya nga magsialis kayo sa kanila, magsihiwalay kayo sa sabi ng Panginoon at huwag kayong magsihipon ng mga bagay na marami. Kayo'y aking tatanggapin. Ako sa inyo'y magiging ama at sa aking kayo'y magiging anak na lalaki at babae, sabi ng Panginoong makapangyarihan sa lahat. So ito yung mga tagubilin na Apostol Pablo na doon sa mga taga-Korinto na sinabi nga ni Apostol Pablo na nasa amin ang mensahe o ang ministeryo ng pakikipagkasundo at sa pagtupad namin ng aming ministeryo ng pakikipagkasundo, napakarami naming dinanas na kahirapan
maitaguyod lamang ang ministeryong ito. At sa sulat na ito ay tinatagubilin ni Apostol Pablo na na wala namang kaugnayan sa ang ating Panginoon sa kabilyal at wala namang kinalaman ang Diyos sa mga Diyos-Diyosan at hindi dapat magkaroon ng pakikisama ang mga sumasampalataya sa hindi sumasampalataya. Yan ay dapat magawa ng mga taga-Korinto sapagkat ang Diyos ay magiging kanilang ama at sila ay magiging anak na babae at lalaki. Ang Diyos ang kanilang magiging Diyos at sila ang magiging bayan ng Diyos. Ito po ang huling talata ng chapter 6. Natapos na po natin ang chapter 6 at susunod ay pupunta na po tayo sa chapter 7 kung paano po ninyo ako sinamahan sa chapter na ito na tayo ay gumawa ng video. Ay muli akong umaasa na sa susunod na video na ating gagawin sa chapter 7 ay muli ko kayong makakasama. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. Labis po ako nagpapasalamat sa inyo sa patuloy niyong pagtataguyod ng aking pong programa. At sana ay pagpalain kayo ng Diyos. To God be the glory. Kung nagustuhan po ninyo ang video ito, sana po ay mag-subscribe kayo. I-ring nyo na rin po yung bell para sa ganun ay ma-notify kayo sa mga susunod pang video na akin pong i-upload. At sana po ay i-like nyo na rin po ang video ito. At kung gusto nyo makabahagi sa utos ng ating Panginoon Kristo na pangaral ang Ebanghelyo sa lahat ng kinapal, sana po ay i-share nyo ito sa inyong mga kaibigan. At kung meron po kayong comment, sana po ay mag-comment kayo sa comment section. At sana ilagay niyo na rin po kung taga saan kayo para sa ganun malaman namin kung hanggang saan umaabot ang video ito. At sana po huwag niyo kalilimutan ang mga video ito nasa inyong harapan. At kung gusto niyo mag-subscribe, pindutin niyo lang po itong bilog sa akin pong likuran. Muli ako po si Nehemia Sayuhay, ang inyong ka-learner. To God be the glory.